Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video. So itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga maiinit na balita sa ngayon, lalo na sa ating loob at labas ng ating bansa. So kailangan malaman natin ang mga napapanahon na balita, no? So ito napapanahon sa ngayon. So kasi nga apektado tayo sa mga balitang to. Pero hindi tayo nagbabalita nag-ano tayo, nagbibigay lang ng reaction, komentaryo at suggestion. Pwede rin naman kayo magbigay ng reaction diyan, no, sa baba, comments down diyan sa kung ano mga sa loobin niyo, no. So free naman kayo mag-comments diyan, okay? Ngayon, ang bibigyan natin reaction yung sa ano, no, ito sa video ni historiador Pilipino, no. So bibigyan natin ng ano yan, ng reaction. So kasi nga maganda tong topic, no, tatalakayin natin. So ang pamagat nito ay yung presidente ng France pumalag na. Kasi nga si paring Putin, yung presidente ng Russia, paulit-ulit na nagbabanta ng nuclear niya, no. So siguro nakulitan na to si presidente ng France, ayun. Malalaman natin. Okay? Ngayon, kung gusto niyo ng mga ganitong mga mga reaction video, please subscribe and like, no, bago tayo mag-umpisa. Okay? Inuulit ko mga guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, like and subscribe lang muna para mag-umpisa na tayo. Okay? So, okay, anuhin na natin to. Umpisa na natin. Ngayong nanalo na naman bilang presidente ng Russia si Vladimir Putin, ay tuloy-tuloy na naman ang sakit sa ulo ng mga bansang may galit sa kanya dahil sa nakikita nilang isang banta sa seguridad ng buong mundo ang isang katulad ni Putin. Nanalo na naman to si Presidente Putin, no? Grabe, nag-election sa Russia, nanalo pa uli. Nako. Ayan pa naman, ayaw ng buong mundo. Ayan si Putin. So nakakatakot kasing presidente yan, alam nyo ba, di ba? So mahilig sa pagbabanta ng nuclear. So sige, diretso natin, Hindi man matutuloy ang banta ni Putin na giyera nuklear sa mga bansang miyembro ng NATO, ay 6 na taong poproblemahin nila ang hindi palagi pagsang-ayon ng Russia sa mga plano ng NATO, lalo na ng Estados Unidos. 2 taon nang binabakbakan ni Putin ang Ukraine pero hindi niya pa rin ito matapos-tapos dahil sa lumalaban pa rin ang mga kasundaluhan ni Volodymyr Zelensky sa tulong ng NATO. Tingnan nyo naman. Pero ito sa totoo lang, itong Russia, 'di ba? Inano na nila. Sinakop na nila ang Ukraine. Nagumpisa noon nakaraang mga 2 taon na hanggang ngayon ginigera pa rin nila. Hindi nila masakop-sakop, no. So medyo parang mahina yung kanyang na kanyang military power, no. So halos 2 taon mahigit na pa rin, nagkakaroon pa rin ng gera, hindi pa rin masakop-sakop niya. So halatang mahina yata itong itong mga military ni Putin. Siyempre pati si Putin na rin mahina. Sige, diretso pa natin. Ilang beses nang sinabi ni Putin na kung hindi lang sa mga armas na pinapadala ng NATO, lalo na ng Estados Unidos sa Ukraine, ay matagal nang natapos ang laban. Ilang beses na ring hinanapan ng paraan paano magkaroon ng kapayapaan at matigil na ang operasyon ng Russia sa Ukraine. Pero palagi itong hindi natutuloy dahil naninindigan pa rin si Vladimir Putin para sa kanyang mga demand sa Ukraine na dapat gawin para tigilan na ito ng Russia. 3 ang inihiling kondisyon ni Putin na dapat gawin ng Ukraine. Ito ay ang tinatawag... May pa pala, no? Kasi itong mga membro ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, nagsusumamo sa kanya
kay Putin na tigilan na yung kahibangan niya na gusto niyang sakupin yung Ukraine. So, ang ginawa nito, ayaw talagang pakinggan. Ayaw pakinggan talaga ni Putin na panot na to na na yung ayaw pakinggan, ayaw sundin yung mga maraming bansa na ang gusto ay itigil niya na yan. Itigil niya na yan yung panghihimasok niya sa Ukraine kasi nga maraming napipinsala, no? So kaya nga tinutulungan ng mga NATO ang Ukraine. So kaya hanggang ngayon nga lumalaban pa rin ang Ukraine sa Russia. Buhay na buhay pa rin. Kaya hindi nila masakop-sakop kasi nga proxy war yan. Proxy war ng NATO laban sa Russia. So pero ito ititigil lang daw ni Putin ng presidente ng Russia pero may demand siya. Naku may demand pa. Sige, diretso natin. Yang denazification, dapat raw na matanggal sa Ukraine ang mga radical nationalist na nasa kanilang gobyerno na siyang nagpaplano ng masama sa Russia. Pangalawa, demilitarization. Gusto ng Russia na limitahan ang kapasidad sa armas ng Ukraine, pati na rin sa galaw ng kanilang mga kasundaluhan dahil para sa kanila, isa itong malaking banta sa Russia. Pangatlo ay ang maging neutral. Ibig sabihin na ipinagbabawal ni Vladimir Putin ang pagpamiyembro ng Ukraine sa NATO. Kapag hindi raw magawa ito ay patuloy ang labanan hanggang sa makuha nila ito. Para naman sa bansang Ukraine ay mahirap ito dahil ang desisyon sa pagpapatakbo ng inyong bansa ay kailangan pang dumaan sa iba. Kahit na hindi naman nila kayo sakop, kahit na sinong bansa ay sigurado namang papalag sa demand na ito ng Russia. Halimbawa lang dito sa Pilipinas. Oo nga naman. Grabe naman yung ganyan yung yung sabi ni presidente ng Russia, no. Napaka-demanding Napaka-demanding. So ang hirap sundin yun Hirap sundin ng mga yung demokratikong bansa. Kasi nga kaya nga humiwalay ang ang Ukraine sa Russia kasi nga ayaw nila pamamalakad ng Russia. So ito naman si paring Putin gusto niya maibalik sa kanya yung Ukraine. Ayaw na nga ang kulit talaga nitong itong panot na to. No? Kung ayaw, wag nang pilitin. Talagang makulit tong si presidente ng ng Russia. Paano kung sasabihin ng China na kailangang limitahan ang armas ng ating sandatahang lakas? Hindi rin tayo pwedeng maglagay ng mga kasundaluhan natin sa ibang areas ng ating bansa kung saan ay para sa kanila. Ay isa itong banta sa kanilang seguridad. At hindi rin tayo pwedeng pumasok sa kahit na anumang kasunduan sa Estados Unidos pagdating sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. At hindi rin tayo pwedeng maglagay ng mga base militar ng ibang bansa sa ating kalupaan. Dahil kung hindi, ay sasalakayin nila tayo. Hindi ba't papalag ka rin kapag ikaw ay diniktahan ng ganyang klaseng mga demands? Oo naman, siyempre, no. Kung ang China maggaganyan sa atin, yung katulad ni Putin, papalag ang Pilipinas, no. Nasa democratic country tayo, no. Hindi tayo mga tuta ng mga Chekwa na yan, no. Siyempre papalag tayo. Kaya nga ganun din sa Ukraine. May democratic, kaya nga humiwalay ang Ukraine sa Russia. Kasi nga ayaw nila pamamalakad ng Russia. Liban na lang siguro kung ikaw ay pro-China at sasabihin mo pang mas makakabuti ito para sa ating bansa. Kahit na hindi pabor ang NATO sa kahilingan ni Putin sa Ukraine ay hindi sila nagpapadalos-dalos ng desisyon na magbigay ng full-scale support dahil sa banta ni Putin na posibleng magkaroon ng giyera nuklear kapag mangialam ang NATO sa ginagawa nito sa Ukraine. Pero kahit na ganoon na ang banta ni Putin ay nakakalusot pa rin ang mga armas sa Ukraine mula sa NATO. At may mga tropa pa ng ibang bansa na nasa teritoryo mismo ng Ukraine na tumutulong sa pagsasanay nito at sa pag-operate ng mga armas na kanilang ipinadala.
Alam na ni Putin na may mga sundalo na ng ibang bansa sa loob ng Ukraine noon pa man. Ingles at Pranses raw ang kadalasang lengguwahe na malawakang ginagamit ng mga sundalong ito sa loob mismo ng Ukraine. Ibig sabihin na mga Amerikano, Briton at Pranses na mga sundalo ang nasa loob ng Ukraine. Kaya sinabi nito na itigil na raw ang pagpapadala ng mga kasundaluhan dahil sa natotodas lang ang mga ito at mataas na raw ang bilang ng mga nalalagas na sundalo ng ibang bansa. Sa lahat ng mga leaders ng bansang miyembro ng NATO ay tanging ang presidente ng bansang France ang naninindigan na dapat nang mag-deploy ng mga sundalo ang NATO sa loob ng Ukraine. Sinupalpal niya rin ang palaging banta ni Vladimir Putin patungkol sa paggamit ng armas nuklear. Ayon kay Emmanuel Macron, dapat napakatandaan ni Putin na hindi lang daw ang Russia ang nag-iisang bansa na mayroong nuclear arsenal. Sila raw ay mayroon din ito. Ayan Ayan may pumalag na isang presidente ang France. So talagang matapang tong France na to, no? Talagang sinabihan niya si Putin na parang sinabi niya parang sinabi niya kay Putin na huwag kang maangas parang gano'n, huwag kang maangas huwag kang mayabang, parang gano'n ang sabi ni presidente ng France, no, na huwag kang mayabang, hindi lang ikaw ang may nuclear, kami rin mga NATO may mga nuclear din kami na kaya naming nadurugin ka. Ganun ang pagkakasabi ni Macron ng France, no, di ba? Talagang papalagan talaga itong si Putin ng mga NATO country. So hindi lang hindi lang naman si Putin may nuclear Halos lahat ng membro ng NATO ay meron. Kaya huwag magyayabang si Putin, no? Di ba? Sige, diretso pa natin. Dagpa ni Macron na kapag matalo sa giyera ang Ukraine ay malalagay sa alanganin ng seguridad ng mga bansa katulad ng Moldova, Romania at Poland. Klinaro ni Macron na hindi raw sila nakikipagyera sa Russia, pero hindi rin sila nagbibigay ng limitasyon sa mga dapat gawin dahil ang Russia ay wala rin daw limit sa kanilang mga ginagawa. Pinayuhan din ni Vladimir Putin si Macron na maghanap ng mapayapang solusyon sa nangyayari imbes na palalain ang sitwasyon. Sa ngayon, ang Russia umano ang siyang may pinakamadaming armas nuklear. Mas madami pa kaysa nuclear ng Britanya at France kahit na ipagsama ito. Kahit pa raw sa Estados Unidos ay mas marami pa rin ang nuclear na nasa posisyon ng Russia. Paano? Kaya naman pala kaya pala sobrang yabang nito no. Ni Putin siya ang pinakamaraming nuclear sa buong mundo, no. So kaya ganyan pala umangas, no. Ganyan umangas si paring Putin. Sige, diretso natin. Kaya nakumbinsi ni Vladimir Putin ang mga tao sa Russia para hindi mag-alala kung anong mangyayari sa kanila sa oras na uunahan ng kanilang presidente ang paggamit ng armas nuklear. Baka siguro ay hindi lang nila naisip na pati sila ay matutunaw rin sa oras na magsiliparan na ang mga armas nuklear ng mga bansang meron ito. Tanggapin man ng iba o hindi, pero alam ng halos lahat na si Vladimir Putin ang siyang pinakabanta sa seguridad ng buong mundo. Ikaw, alam mo ba kung paano ka makakaligtas kung sakaling magkaroon ng giyera nuklear? Oo nga, no. So nakapagtataka, no. Itong nakarang eleksyon ng sa Russia, nanalo uli si Putin, no, sa kanilang bansa. So ang tanong nga paano kaya nanalo yun? Alam mo naman nilang napakaganid tong presidente ng Russia na talagang walang pakialam sa buhay ng tao, no. Gagamit siya ng nuclear para lang maisakatuparan ng kanyang mga mithiin. Di ba alam ng mga tao ng Russia na kapag gumamit si Russia ng nuclear sa ibang bansa, sigurado
gaganti siyempre yung ibang bansa. Siyempre magpapakuwala rin ng nuclear papunta sa Russia. Ayun ang hindi nila iniisip, no? Yung mga yung Russia, yung mga tao ng Russia, no? Na sila din ay matutunaw. Hindi lang yung kanilang bansa ang magpapatunaw ng ibang bansa, pati sa kanilang bansa tunaw. Oh, ganon ang gera, no? So paano kaya na kumbinsi ni Presidente Putin nila yung mga tao na iboto uli siya, no? So talagang itong sinasabi na nga ng mga world na halos lahat ng bansa na si Putin ng Russia ay tinik sa kanilang lalamunan. So kasi nga napakakulit talaga, mayabang na itong si Putin, no. Ayun lang mga komentaryo natin, ha. So ito mga reaksyon natin. So bakit nga ba binoto uli? So sa kabila ng kanilang sa kanila ng ginagawa ni Presidente Putin sa mga ibang bansa. So ginigira nila, gusto nila sakupin yung halos lahat ng katabing bansa nila, no. So ewan lang natin. Kaya pwede rin kayo magkomento diyan, comments kung bakit at binoto at gustong-gusto pa nila ng tao gustong-gusto pa ng tao ng Russia si Putin na maging presidente. Hindi nila alam, may matutunaw din sila, no, pag nagkaroon ng gera. Ayun lang. So okay, no. So okay guys, hanggang dito na lang tayo mga guys, no. Kung nagustuhan nyo itong mga ganitong reaction video, please subscribe and like lang muna bago tayo magsara. Okay? So sa mga bago dyan, so bago nyo putulin to, please like, subscribe lang para maikalat pa ni YouTube ang ating video sa maraming tao. Okay?